Noong nakaraang linggo lamang ay kinumpirma ng Philippine Navy na namataan nila ang pinakamalaking Coast Guard vessel ng China o tinatawag na monster ship dahil sa sobrang laki nito at nakita itong umaaligid sa pinag-aagawang teritoryo sa Scarborough Shoal. Napakalaki ng vessel na ito ng China dahil mas malaki pa ito sa mga Tarlac-class landing platform vessel ng Philippine Navy na kasalukuyang pinakamalaking Navy vessel ng Pilipinas at mas capable pa ang Coast Guard vessel na ito ng China dahil armado ito ng 76mm naval gun na kalimitan lamang makikita sa mga warships at pati na rin mga 30mm autocannon kaya hindi basta-basta ang barko na ito ng China. Sinasabi rin na dinisenyo ang Coast Guard vessel na ito sa banggaan kaya dapat dumistansya muna ang ating sariling mga patrol vessels upang maiwasan ng anumang aksidente dahil mas importante sa ngayon ang kaligtasan ng ating mga personnel doon. Nakadeploy na rin naman ang pinakamalalaking barko ng Philippine Coast Guard at pati na rin mga warships ng Philippine Navy, ngunit sa sobrang laki ng West Philippine Sea ay hindi nila kayang bantayan ang buong territorial waters ng bansa at nangangailangan pa ng mas maraming vessels ang Pilipinas. Ang mas masakla pa dito ay sinasabing namataan ng ating mga mangingisda doon na nag-i-install ng mga pipeline ng China sa Scarborough Shoal kaya siguro bantay sarado ang naturang bahura dahil may plano silang gawin itong artificial island. Kapag nangyari ito, ay magkakaroon na ng mga runway at missile system sa Scarborough Shoal at ilang minuto lang ang kinakailangan ng fighter jets upang marating ang lungsod ng Maynila kaya malaking bantay ito sa seguridad ng Pilipinas. Kaya dapat talagang mapigilan ng bansa ito sa abot ng ating makakaya at dapat na rin tayong bumili kahit second hand na warships muna sa ngayon upang mas maparami pang magbabantay sa West Philippine Sea. At sa magandang balita patungkol dito, inaasahan na darating na ngayong taon ang matagal ng sinasabing donasyon na warship mula sa South Korea na sinasabing freebie ng bansa dahil sa maraming in-order na warships ang Philippine Navy mula sa Hyundai Heavy Industries na pinakamalaking shipbuilding company ng South Korea. Ang sinasabing itatransfer sa Philippine Navy ay ang ROKS Andong na isang Puhang class corvette Flight 4, mas upgraded ang combat management system, pati na rin ang fire control radar kung ikukumpara sa ating BRP Conrado Yap na isang Flight 3 variant ng Puhang class corvette. Nakapag-inspect na rin naman ang Philippine Navy sa warship na ito at tinatarget pa nilang kumuha ng karagdagang 3 pa upang maging 5 na ang corvettes ng Pilipinas na magiging malaking tulong sa pagbabantay ng West Philippine Sea. Hindi man kalakihan ng mga warship na ito, ay ito naman ang pumapangalawa sa buong armada ng ating Navy pagdating sa paramihan ng armas, dahil armado ito ng 2 Otomilara 76mm naval gun, 2 Breda Dardo 40mm cannon na nagsisilbi ding close-in weapon system ng warship, at mga anti-submarine torpedoes dahil pang anti-submarine talaga ang pangunahing purpose sa paggawa ng Puhang class corvettes. Ngunit hindi pa rin sapat ang mga ito at dapat pang paramihin lalo ang vessels ng Navy at Coast Guard dahil mas nagiging agresibo na sa ngayon ang China at gustong-gusto na nilang magtayo ng bagong artificial island hindi lang sa Scarborough Shoal kundi pati na rin sa Spratly Islands na ilang kilometro lang ang layo mula sa dalampasigan ng Palawan. Kailangan pa ng bansa ng mas maraming second-hand na patrol vessels dahil sa 2027 pa umano unang mai-deliver ang una sa 5 malakihang Coast Guard vessel na bibilhin ng Pinas mula sa Mitsubishi Shipbuilding ng bansang Japan, samantalang ang nasa 6 na offshore patrol vessels ng Navy na in-order mula sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea ay ngayong taon pa lang din uumpisa ng konstruksyon at 2 taon pa bago matapos ang mga naturang vessel. Kailangan na ng bansa ng pansamantalang mga magbabantay sa ating katubigan dahil baka pagdating ng ating mga bagong barko ay nakapagpatayo na rin ang China ng artificial island kaya halos wala na ring saysay ang pagbili ng warships ng Pilipinas.
Maraming mga second-hand na warships ang nasa merkado ngayon, katulad na lang ng Anzac-class frigate ng Royal Australian Navy na nitong buwan lang din niretiro ng bansa at magagamit pa ng ating Philippine Navy. Medyo bago pa din ang mga warships na ito at hitik na hitik din sa armas dahil kaya nitong magdala ng 8 anti-ship missiles at nasa 32 evolved Sea Sparrow missile na magsisilbing air defense ng naturang warship. Mas capable pa ito kumpara sa ating paparating na HDC 3200 corvettes, kaya malaking upgrade para sa bansa na makuha ito at sana'y bilisan na ng gobyerno ang paglaan ng pondo. Ang isa pang benepisyo sa pagkuha nito ay nakatakda ding iretiro ang isa pang Anzac-class frigate ng Australia sa taong 2026, kaya mas mapaparami pa ang ating mga frigates kung magiging mabilis ang ating Navy at gobyerno sa pagbili nito. Hindi na dapat pa magpabagal-bagal ang Pilipinas dahil nagiging mas agresibo na ngayon ang China at maliban sa parami ng parami ang kanilang pinapadalang vessels, ay palaki din ng palaki ang mga namamataan sa West Philippine Sea at wala tayong magagawa kung wala tayong mga barko na itatapat dito.